sa mga tunay na sukatan ng malasakit ay ang mga kwento ng mga pasyenteng pinaglingkuran. Sila ang buhay na patunay ng alagang Microsoft. Kasama natin ngayon si Cisco po, ate. Mr. Francisco. At isa siya sa mga pasyenteng naka-experience ng alagang totoo mula sa ating mga doktor, nurse, at staff dito sa Microsoft Medical Center. So, kamusta po kayo? Ano pong pakiramdam niyo? Lumakas. At naranasan ko po yung pagmamahal niyo sa pasyente. Na sa panahon po nang ako'y nag-aagaw buhay, nakita ko po yung nurses, mga doctors, staff na ako'y tinutulungan sa aking paghinga. At wala po akong narinig sa kanila, tatay, laban, nandito ako. Iyon po ang nagbigay ng kalakasan sa akin. Kaya po naman sa panahon na ako nakikipaglaban, hindi po ako sumigaw na ako'y pagod na. Ang naririnig ko po, tatay, laban, kasama mo kami. Hindi namin iiwan. Yung pong katagang iyon ang aking narinig. Sa ngayon po, una ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Binigyan po ako ng muling pagkakataong buhay. Sa aking pag-uwi, bitbit ko yung pag-asa, kakalakan, at panibagong buhay na mula sa Diyos. Ang buong pamilya ko po dito siya nagpapasalamat sa ospital na ito, na kung saan ay ipinadala namin sa akin bilang isang tunay na kapatid. Lahat po ng nurse na tumulong sa akin, wala po silang nasabi kundi, tatay, kaya mo yan, laban lang tayo. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa pagmamahal ninyo, sa pag-iasikaso ninyo sa bawat isa. At ang dalangin ko po ay marami po ko'y matulungan na gaya ng aking sinapit. Ako'y uuwi sa amin, bitbit ang kalakasan, bitbit ang kasiyahan, at puno ng pag-asa mula sa Diyos. Paano po kayo nag-experience? Noong pong taong pandemic po, nakumpine po ako rito na wala po akong malay. Natala po ako doon sa ward. Noong July po, nang sumapit po yung July 4, nakaramdam naman ako ng hirap po ng paghinga. Na ang sabi ko po sa anak ko, anak, takbo muna ako dito sa Cavite. Pagdating ko po rito, kasi una po ako, bago pumunta rito, ako ay nanalangin. Panginoon, dalhin mo ako na kung saan yung mga doktor na magbibigay sa akin, na gagamitin mo magbigay sa akin ng kagalingan. Salamat po rin ang Panginoon. Pagdating ko po rito, nakita ko po yung mukha na aking doktor. Siya po sumalubong at ako ay nakausap niya ng maayos. Wala po akong narinig sa kanila kundi binibigyan niya ang bawat pasyente ng pag-asa. Napakasaya ko po na muli ako binigyan ng pangalawang buhay ng Panginoon at ang patuloy kong dalangin na magpatuloy tayo sa Diyos. Una, wala po tayong magagawa kung wala tayo sa Panginoon. Subalit nararamdaman mo ito, sa ospital na ito, ipinadadama ng Diyos ang pag-ibig sa bawat isa, sa bawat isa. Hindi po nagtatangay ng tao. Kung may mensahe po kayo sa mga doktor, nurses, at staff ng MSMC, Ang aking mensahe po sa kanila, ako'y nagpupuri una sa Diyos. Naroon po yung kanilang self-control. Na kuminsan po, may mga reaksyon po ang pasyente na nagagalit na. Pero naroon po yung ngiti sa kanyang labi. Naroon po yung pag-aasikaso sa kanila. So, salamat sa mga staff. Napakabait po ng staff ninyo. Maasikaso sa pasyente. Wala kang ibang maririnig. Kundi binibigyan ng pag-asa ang bawat dumaraan sa ganitong sitwasyon. Maraming salamat po, Sir Francisco, sa pagbabahagi ng inyong kwento, ang inyong paggaling sa aming inspiration. Dito sa Metro South Medical Center, ang bawat pasyente ay pamilya, at ang bawat kwento ng paggaling ay kwento rin ng alagang Metro South. Thank you. Maraming salamat. Thank you, sir. Palaging po kayo lalo.